Namatay ng tragiko ang ina sa ilalim ng bulldozer, napatag ang tondo habang yakap ni Althea ang malamig na bangkay ng kanyang ina. Nagpapakasasa ang pamilya Avellino sa Maranyang party walang hiyang, nagpapanggap na tagapagligtas. Mga dugyot, kumuha kayo ng pera at lumayas! Kasunod ng pambabastos na ito, biglang lumitaw ang kwintas na gintong puti at ang lihim na ebidensya isang pasabog sa media na nagpatulala sa CEO. Iniwaksi ang pagiging martir matapang na pahayag ni Althea, hindi ako naparita para magmakaawa, kundi para bawiin ang lahat. Paano magbabayad ang mga taksil sa harap ng pagkakawasak ng kanilang maskara? Tahimik kong pinipisil ang malamig at may alikabok na kamay ng aking inang si Belen sa gitna ng umiikot na usok at naglalakihang gulong ng mga bulldozer. Ngunit bago pa man makawala ang huling hininga sa kanyang mga labi marakas na umalinga, ngaw ang boses ng pinuno ng demolition team mula sa kanyang megaphone. Puksaying lahat yan. Mga dugyot lang naman ang mga tao dyan sa tondo. Huwag niyong tigilan hanggat hindi napapatag ang mga bahay nila for the new Avellino Commercial Mall. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na sumaksak sa hangin ng madaling araw. Hinawakan ni Ina ang aking pulso gamit ang kanyang nanginginig at may bahid ng dugong mga daliri. Inilagay niya sa aking palad ang isang maliit at mabigat na bagay. Isang kwintas na gintong puti na may nakaukit na 2 titik GA. Hanapin mo ang may-ari ng Avellino Corporation. Pabulong at nahihirap ang wika ni Ina habang ang kanyang mga mata ay pilit na nakatitig sa akin sa gitna ng unti-unting pagdilim ng kanyang paningin. May utang silang katotohanan sa atin. Sa'yo, Althea. Kasabay ng huling pagtaas at pagbagsak ng kanyang dibdib ay ang malakas na pagbagsak ng natitirang haligi ng aming barong-barong. Tumakbo ang pinuno ng demolition team patungo sa aming kinaroroonan walang kaanting habag na itinutulak ng kanyang boots ang mga nawasak na yero malapit sa katawan ng aking ina. Hoy babae, alisin, manayang bangkay ng nanay mo rito. Sigaw ng lalaki habang pabalang na itinuturo ang kalsada. Nakakaabala kayo sa trabaho namin? Kasalanan niyo rin kung bakit kayo ginigiba. Ayaw niyong umalis ng kusa nang dahil lang sa kaunting perang ibinibigay ng kumpanya. Walang luhang pumatak sa aking mga mata. Ang init ng aking dusa at dalamhati ay tuluyang namatay sa ibabaw ng maalikabok na lupang iyon ng tondo, napalitan ng isang malamig at matalas na kamalayan. Ang 20 taon ng aming pagtitiis, pagpapakumbaba at tahimik na pagsasakripisyo ay walang anumang halaga sa mga demonyong itinuturing na mga papel lamang ang buhay ng mahihirap. Tinitigan ko ang pinuno ng demolition team nang may nakakatakot na katahimikan. Ang lamig ng aking mga mata ay naging sapat upang matayo ang mga susunod pa sanang pambabastos sa kanyang lalamunan. Hindi ako nagmura, hindi ako nagwala, at hindi ako humingi ng awa. Dinupit ko ang isang piraso ng tela mula sa lumang duster ng aking ina at maingat na itinali sa aking kanang pulso bilang simbolo ng aking pagdadalamhati at sumpa. Isinalit ko ang makinang na kwintas at ang pinalitadang sobre ng mga lumang dokumento sa loob ng aking jacket bago ako dahan-dahang tumayo ng tuwid. Hindi ko sasayangin ang aking lakas sa pakikipagsigawan sa mga bayarang tauhang walang kaluluwa. Ang tunay na mamamatay tao ay nakaupo sa mga silya ng kapangyarihan sa kabilang dako ng lungsod. Pinunasan ko ang alikabok sa aking muka at pinalitan ng aking maruming damit gamit ang lumang uniforme ng tagalinis na nakatago sa aking bag. Pumasok ako sa malaking pinto ng Grand Hotel sa Makati sa pamamagitan ng service entrance at ng lumang ID badge na pamilyar sa akin. Sa mismong gabing ito, kinaganap ang ika-20 taong charity gala ng Avellino Corporation. Habang naglalakad ako sa pasilyo ng VIP ballroom, bumabalot sa paligid ang halimuyak ng mamahaling pabango ang kalansing ng mga basong kristal at ang malambot na tugtog ng biolin. Sa gitna ng entablado, nakatayo ang magandang dalagang si Bianca Avellino na nakasuot ng makinang na kulay gintong gown at pinalilibutan ng mga mamamahayag at kamera. We are just so happy to give back to the community. Nakangiting pahayag ni Bianca sa harap ng mga mikropono habang ang kanyang boses ay puno ng maamong tono. Kahit na medyo matigas ang ulo ng mga informal settlers dyan sa tondo, Avellino Corporation still chooses to extend our hands.
We prepared food packs and financial assistance for them after clearing those illegal structures for their own safety. Isang maikling at malamig na ngiti ang lumabas sa aking mga labi habang nakatayo sa gilid ng kortina. Ang kasinungalingan ng babaeng ito ay parang isang obra maestra. Ang pinaliligiran ng mga bulaklak, ngunit sa ilalim ay mabaho at bulok. Bawat hakbang ko patungo sa gitna ng bulwagan ay may kasamang mabigat at tiyak na pasya. Nawala ang ingay ng mga tao nang mapansin ng mga bisita sa gilid ang isang babaeng nakasuot ng simpleng itim na damit, may nakatali na basahan sa pulso, ngunit naglalakad na parang isang reyna sa gitna ng kanilang marangyang lipunan. Nang marating ko ang harap ng entablado, pilit na humarang ang dalawang security guard, ngunit itinaas ko ang aking mukha at diretsong tinitigan si Bianca Avellino. Iyon ba ang tinatawag mong tulong, Miss Avellino? Ang aking malamig at malinaw na boses ay umalingaw sa buong bulwagan dahilan upang tumigil ang biyolin at lumingon ang lahat ng mga mamamahayag. Ang pagpapadala ng mga bulldozer habang tulog ang mga tao at ang pagpatay sa aking ina sa gitna ng alikabok ng tundo, nagpalitan ng tingin ang mga tao. Namutla ang mukha ni Bianca, ngunit mabilis niyang naibalik ang kanyang maamang maskara habang hawak ang kanyang dibdib na tila isang biktimang naagawan ng eksena. "Who invited this squatter here?" Maanghang na pabulong na wika ni Bianca bago binalikan ang mga kamera ng may kasamang pilit na awa. "Miss, I understand you are emotional, but please don't ruin this charity event. We are trying to help you guys." Hindi ako kumurap. Sa halip na makipagpalitan ng mura, dahan-dahan kong inilabas ang kwintas na gintong puti mula sa aking bulsa. Inilabas ko ito sa ilalim ng liwanag na mga kristal na chandelier. Ang dalawang titik na GA ay kumislap ng maliwanag sa harap ng mga lente ng kamera. "Hindi ko kailangan ang limos mo, Bianca." Ang waika ko, habang ang aking boses ay mananatiling kasing lamig ng yelo. "Naparito ako upang isoli ang bagay na ito sa tunay na may-ari at upang pabalikin sa inyo ang utang na katotohanang ibinaon nyo sa loob ng 20 taon. Bumukas ang pinto ng VIP lounge sa kabilang dako ng entablado. Lumabas mula rito ang isang matangkad at may edad na lalaking nakasuot ng mamahaling tuksido, si CEO Gabriel Avellino. Nang tumama ang kanyang paningin sa kwintas na nakatapat sa liwanag, biglang tumigil ang kanyang mga hakbang. Nanigas ang kanyang buong katawan, ang kanyang mga mata ay lumaki sa matinding pagkagulat at ang kulay ng kanyang muka ay tuluyang nawala. "Marisol?" Ang mahinang pabulong na lumabas sa mga labi ng CEO ng Avellino Corporation habang nakatitig sa akin at sa kwintas ng kanyang nawawalang asawa. Sa kabilang dako ng silid, mabilis na lumapit ang matandang si Don Teodoro Avellino habang sumisigaw sa mga gwardya. "Security, hulihin ang babaeng yan. Isang magnanakaw yan na pumasok para mambastos at magnakaw ng alahas." 4 na gwardya ang mabilis na humawak sa aking mga balikat. Ngunit nangatili ako nakatayo ng tuwid, nakatitig ng diretsyo sa mga mata ng lalaking posibleng aking ama nang walang kahit isang patak ng luha o takot sa aking mukha. "Bitiwan niyo ako!" Ang aking boses ay hindi matunog at hindi nanggaling sa galit. Ngunit taglay nito ang isang uri ng lamig na mas matalas pa sa bakal. Hindi ako nagpumigla sa hawak ng 2 gwardiya sa aking magkabilang braso. Tumingin ako ng diretsyo sa mga mata ni Don Teodoro Avellino na sa mga sandaling iyon ay bakas ang matinding pagkabalisa sa ilalim ng kanyang mamahaling salamin sa mata. "Don't listen to her, magnanakaw yan!" Sigaw ni Bianca habang nakahawak sa braso ng kanyang ama-amahan. Pumatak ang ilang luha mula sa kanyang mga mata na parang isang perpektong artista sa entablado. "Papa Teodoro, she sneaked into our family vault. Ipinagmamalaki pa man din natin ang charity event na ito, tapos bastos na squatters pa ang wawasak sa pangalan ng pamilya natin." "Tawagin ang mga pulis, kalad. Karin ang babaeng yan sa basement habang hinihintay ang mga mamamahayag na makalabas," utos ni Don Teodoro sa kapitan ng security. Subalit bago pa man ako maihakbang ng mga gwardya, itinutok ko ang aking paningin kay Gabriel Avellino na hanggang ngayon ay tila napapako sa kanyang kinaroroonan. "Mr. Gabriel Avellino,
Ang wika ko sa kalagitnaan ng maingay na bulwagan sapat upang marinig ng bawat mamamahayag na nakatutok ang mga mikropono at kamera. Kilala mo ba ang nakaukit sa likod ng kwintas na ito para kay Marisol G.A.? Baka gusto mong ipaliwanag sa harap ng buong bansa kung bakit ang paboritong regalo mo sa nagtaksil mong asawa, 20 taon na ang nakalilipas, ay nakatago sa isang lumang plastik sa ilalim ng higaan ng isang namatay na dukha sa Tondo. Nagkaroon ng matinding bulungan sa gitna ng maraming bisita. Ang mga flash ng camera ay sunod-sunod na kumislap na parang kidlat sa loob ng marangyang bulwagan. Ano ang sinabi mo? Ang utal na tanong ni Gabriel. Ang kanyang mga paa ay kusang humakbang patungo sa akin na tila nakalimutan ang presensya ng kanyang tiyuhin at ng buong lipo ng nakatitig sa kanya. Bitiwan niyo siya. Sabi ko, bitiwan niyo siya. Gabriel, huwag kang magpadala sa drama ng isang basag-ulurong taga-Tondo. Sigaw ni Don Teodoro habang mabilis na pumatak ang pawis sa kanyang noo. Tawagin ang perimeter guards, paalisin ang lahat ng media, private property ito. Mabilis na pumasok ang karagdagang security team upang harangan ang mga mamamahayag at pilit na itinutulak ang mga kamera palabas ng pintuan. Ngunit huli na ang lahat. Kinuha ni Gabriel ang kwintas mula sa aking kamay. Ang kanyang mga daliri ay matinding nanginginig habang hinahawakan ang gintong puti. Inilapit niya ito sa kanyang mga mata at binasa ang maliliit na nakaukit na letra sa likod. Ito ang kwintas na ipinagawa ko sa Italy? Ang mahinang salita ni Gabriel habang ang kanyang boses ay napaputol sa matinding pagkabigla. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa na tila naghahanap ng isang pamilyar na anino sa aking mukha. Sino ka? Sino ang nagbigay sa iyo nito? Nasaan si Marisol? Ang babaeng tinawag mong nagtaksil ay namatay sa isang maruming barong-barong habang ang kumpanya mo ay nagpapatag ng aming mga tahanan. Ang malamig kong sagot sa kanya. At ang nagbigay sa akin nito ay ang aking inang si Belen na nagtiis ng gutom at hirap para lamang protektahan ang kwintas na yon mula sa mga taong gusto magbura ng katotohanan. Crap, Dad. Huwag kang maniwala sa kanya. She's lying. Hysteric na sigaw ni Bianca habang hinahawakan ang balikat ni Gabriel. Ilang beses na nating narinig ang ganyang kwento mula sa mga informal settlers na gustong manghingi ng milyon-milyong kompensasyon. She is just an imposter using a dead woman's jewelry. Tiningnan ko si Bianca nang may mababang paghamak sa aking mga mata. Kung ako ay isang imposter, Bianca, bakit napakalaki ng takot sa mga mata ng tiyuhin mo habang nakatitig sa akin? Nanggagagaliti sa galit si Don Teodoro. Mabilis niyang itinulak ang 2 gwardiya patungo sa akin. Dalhin ang babaeng yan sa holding room sa basement. Walang sinumang media ang pwedeng makalapit sa kanya. Tatawag ako ng piskal upang siguraduhing makukulong siya sa kasong trespassing, pagnanakaw at extortion. Hindi na ako pumalag ng hawakan muli ng mga gwardiya ang aking magkabilang braso at pilit akong itulak patungo sa pinto ng kabilang pasilyo. Walang takot sa aking dibdib. Ang bawat pangyayari ngayong gabi ay nagaganap ayon sa aking inaasahan. Habang itinutulak ako sa madilim na hagdanan pababa sa basement, maingat kong itinago sa loob ng aking medyas ang isang napakaliit na recorder drive na naglalaman ng bawat salita, bawat sigaw, at bawat pag-amin ng takot na nabuo sa loob ng bulwagang iyon. Ipinasok ako ng mga gwardiya sa isang maliit at malamig na silid sa ilalim ng hotel na may pintong bakal. Isinarado nila ang pinto mula sa labas at maririnig ang mabigat na lagotok ng pagkakalak nito. Nakatayo ako sa gitna ng kadiliman, pinunasan ng aking damit at tahimik na sumandal sa pader. Alam kong hindi ako magtatagal sa silid na ito. Dahil bago pa man ako pumasok sa Grand Hotel, ang aking alyado na si Ate Ines Salcedo ay nakatayo na sa labas kasama ang mga opisyal ng pampublikong korte. Ilang minuto lamang ang lumipas nang marinig ko ang mabibigat na hakbang sa labas ng pinto. Bumukas ang pinto at pumasok si Don Teodoro kasama ang 2 personal na goons na may nakatagong baril sa ilalim ng kanilang mga jacket. Sino ka talaga, bata? Ang galit na tanong ni Don Teodoro habang isinarado ang pinto sa kanyang likod.
At magkano ang kailangan mong ibayad ko upang manahimik ka at ibigay sa akin ang lahat ng dokumentong hawak mo bago ka makalabas ng buhay sa silid na ito? Tinitigan ko si Don Teodoro. Inayosan itinaling tela ng aking ina sa aking pulso at dahan-dahang ngumiti ng isang malamig at wala katatakot na ngiti. Magkano? Ang muling tanong ni Don Teodoro habang kinuha ang kanyang pitaka mula sa loob ng kanyang tuksido. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan ng isang taong nasanay na mabili ang lahat ng bagay sa mundo. 1,000,000 piso, 2,000,000. Isang salita ko lang sa kapitan ng pulis, siya sa labas, lalabas kang terorista o isang utak kriminal na pumasok dito upang mang-extort sa Avellino Corporation. Huwag mong subukin ang kapangyarihan ko, bata. Tinitigan ko ang matanda nang walang kahit kaunting kaba sa aking dibdib. Inayos ko ang tela ng aking ina sa aking pulso at dahan-dahang nagsalita. Don Teodoro, hindi mabili ng nakaw mong pera ang katotohanan. Ang sagot ko, habang ang aking boses ay naiiwan sa isang malamig at pantay na tono. At huwag mo akong tatakutin sa kulungan, dahil ang totoong magnanakaw at mamamatay tao ay hindi ang babaeng nakatayo sa harap mo, kundi ang lalaking may mamahaling suit na nakatayo sa aking harapan. Nanlisik ang mga mata ni Don Teodoro. Itinaas niya ang kanyang kamay upang sumenya sa dalawa niyang goons. Ngunit, bago pa man makahakbang ang mga ito patungo sa akin, marahas na bumukas ang pinto ng silid. Pumasok ang isang matangkad na babaeng nakasuot ng maayos na blazer, kasama ang 3 pulis na may hawak na official court document at 2 mamamahayag mula sa isang kilalang independent news network. Ibaba niyo ang mga kamay niyo kung ayaw niyo makasuhan ng illegal detention at coercion, ang mariing pahayag ni Ate Ines Salcedo habang ipinapakita ang papel sa mukha ni Don Teodoro. I am Ate Ines Salcedo. I am here as the legal counsel of Althea Manansala. Don Teodoro, the moment you locked her in this room without formal charges, you committed a crime under the law. Mabilis na nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Don Teodoro. Ang kayabangang ipinapakita niya kanina ay mabilis na napalitan ng pilit na niti sa harap ng mga kamera ng media. Ate Salcedo, nagkakamali ka! Ang pilit na pagpapaliwanag ni Don Teodoro habang itinataas ang kanyang 2 kamay. Tinitiyak lamang ng aming security team ang kanyang kaligtasan habang inaayos ang gulo sa itaas. We were just having a peaceful conversation. Save your excuses for the prosecutor's office, Don Teodoro. Ang malamig at pabalang na sagot ni Ate Ines. Kinuha niya ang aking braso at maingat akong inilayo sa mga tauhan ni Teodoro. Lalabas na kami ng aking kliyente at sisiguraduhin ko makararating sa piskalya ang bawat ilegal na ginagawa ng kumpanya niyo ngayong gabi. Nakatitig lamang si Don Teodoro habang naglalakad kami palabas ng basement. Alam niyang kapag pinilit pa niyang pigilan kami sa harap ng mga pulis at media, tuluyang mawawasak ang imahe ng Avellino Corporation na pilit niyang pinangangalagaan. Pagkalabas namin ng Grand Hotel, sumakay kami sa simpleng sasakyan ni Ate Ines at mabilis na tumungo sa kanyang opisina sa Quezon City. Sa loob ng kanyang tahimik na silid, maingat na inihain ni Ate Ines ang isang tasa ng mainit na kape sa aking harapan. Maingat nang inihipa ng umuusok na tasa bago inilagay sa aking mga kamay isang tahimik at simpleng pagpapakita ng suporta na mabilis na nagpainit sa aking malamig na mga daliri. Salamat, Ate Ines, ang mahinakong wika. Tungkulin ko ito, Althea, ang sagot ni Ines habang umuupo sa aking harapan. Napanood ko ang ginawa mo sa charity gala. Napakatapang mo ngunit napakadelikado ng ginagawa mo. Si Don Teodoro ay walang katulad na maging marahas kapag threatened ang kanyang kapangyarihan. Hindi ako natatakot sa kanya, ang sagot ko. Inilabas ko mula sa loob ng aking jacket ang kulay ka, yumangging sobre na iniligtas ni Belen bago gupitin ng bulldozer ang aming bahay. Inilagay ko ito sa ibabaw ng glass table. Dahan-dahan naming binuksan ni Ate Ines ang lumang folder. Sa loob nito ay nakatago ang 2 napakahalagang dokumento na pinalilipas ng 20 taon. Ang unang papel ay isang opisyal na sertipiko ng pagkapang-anak mula sa isang kilalang ospital sa Maynila. Sa itaas nito ay nakasulat ang pangalan ng bata
Althea Avellino. Ang nakatalagang pangalan ng ina ay Marisol Avellino at ang pangalan ng ama ay Gabriel Avellino na may kasamang malinaw na thumbmark ng aking inang si Marisol. Ang pangalawang papel ay ang orihinal na titulo ng lupa sa Tondo na ipinaglaban ng aking ina bago siya mawala. Sa ilalim nito ay nakatatak ang pangalan ng isang notaryo publiko na nagpatunay na ang lupa ay pagmamay-ari ng komunidad at hindi ng Avellino Corporation. Ang nakapirmang saksi sa huwad na paglilipat ng titulo ay isang nagngangalang Ate Velez. Diyos mio! Ang mahinang pabulong ni Ate Inez habang hawak ang sertipiko ng pagkapanganak. Althea, ikaw ang tunay na anak ni na Gabriel at Marisol. Hindi ka lang basta saksi sa nangyari sa Tondo. Ikaw ang legal na tagapagmana ng pamilya Avellino. Tinitigan ko ang pangalan ng aking inang si Marisol sa papel. Walang luhang pumatak sa aking mukha, ngunit ang aking puso ay napuno ng matinding paninindigan. Hindi ko kailangan ng apelido o ang pera ng mga Avellino at Inez. Ang wika ko, habang ang aking mga mata ay pako sa pangalan ng notaryo. Ang kailangan ko ay ang hustisya para sa aking ina at ang bahay ng mga tao sa Tondo. Sino ang Ate Velez na ito? Inilabas ni Ate Inez ang kanyang laptop at mabilis na hinanap ang pangalan sa database ng Integrated Bar of the Philippines. Si Ate Velez ay ang dating legal counsel ni Don Teodoro noong taong 2004. Wika ni Inez habang binabasa ang screen. Nawala siya sa pampublikong buhay, 5 taon na ang nakalilipas matapos ma-paralyze dahil sa isang misteryosong aksidente. At ayon sa record, nakatira siya ngayon sa isang tahimik na baryo sa Bulacan. Tumingin ako sa bintana ng opisina habang ang ilaw ng lungsod ay nagliliwanag sa dilim ng gabi. Bukas na bukas din, pupuntahan natin si Ate Velez, ang malamig kong wika. Dahil bago pa man malaman ni Gabriel Avellino ang buong katotohanan, sisiguraduhin kong wala ng takasan ang demonyo si Don Teodoro. Sa loob ng napakalaking silid-aklatan sa mansyon ng mga Avellino ang boses ni Don Teodoro ay tila lason na dahan-dahang tumatagos sa isip ni Gabriel. Lakad-takbo ang matanda habang pilit na hawak ang balikat ng kanyang nephew. Gabriel, mag-isip ka ng maigi. Ang galit na pawa ni Don Teodoro habang ang kanyang boses ay puno ng pilit na pag-aalala. Ako ang nagpalaki sa iyo nang mamatay ang iyong mga magulang? Ako ang nagligtas sa Avellino Corporation noong iwan ka ni Marisol at takasan ang utang ng kumpanya. Ngayon, maniniwala ka sa isang impostor? Ang lumitaw mula sa kangkungan ng Tondo. Tiyuhin hawak niya ang kwintas? Ang mahinang tugon ni Gabriel habang nakatitig sa kanyang mga palad. Ang kwintas na yon ay ako mismo ang nagdisenyo. Walang ibang tao sa mundo ang nakakaalam ng nakaukit sa likod niyon, kundi si Marisol at ako lamang. Nanako iyon ni Belen noong magtrabaho siya sa mansyon natin. Mabilis na pagdadahilan ni Don Teodoro na mabilis na gumawa ng panibagong kasinungalingan. Pinalalabas lamang ng babaeng yon na siya ay anak mo upang makahingi ng milyon-milyong kompensasyon. Huwag mong hahayaang sirain ng isang bastarda ang pamilyang itinaguyod natin ng 20 taon. Subalit sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 2 dekada, hindi na mabilis na tumango si Gabriel. Ang lason ng utang na loob na pilit na ipinaalala ni Don Teodoro ay nagsimula ng matunaw sa harap ng malamig na katotohanan. Kinahapunan nakipagkita sa akin si Gabriel sa isang pribadong restaurant sa Makati. Nakaupo ako sa tapat ng bintana habang ang patak ng ulan sa labas ay nag-iiwan ng malabong bakas sa salamin. Dumating si Gabriel na may bitbit na kulay, kayumangging leather briefcase. Ang kanyang mga mata ay halatang walang tulog at ang kanyang dating maayos na buhok ay may kaunting kaguluhan. Umupo siya sa aking harapan at tahimik na tumitig sa aking mukha sa loob ng ilang segundo. Althea? Ang mahina niyang wika na tila sinusuri ang bawat anggulo ng aking ilong at mata. Gusto kong mag-usap tayo ng mahinahon. Walang media, walang mga abogado. Magsalita ka, Mr. Avellino? Ang malamig kong sagot habang hindi hinahawakan ang tasa ng tsa sa aking harapan. Inilabas ni Gabriel ang isang manager's check mula sa kanyang envelope at maingat na inilagay sa ibabaw ng mesa. Sa gitna nito ay nakasulat ang halagang 10 milyong piso,
kasama ang titulo ng isang bagong condominium unit sa Bonifacio Global City. Tanggapin mo ito, Althea. Ang wika ni Gabriel habang pilit na inilalapit ang tseke sa akin. Hindi ito kabayaran sa buhay ng nanay mo. At hindi ko sinasabing mababago nito ang nakaraan. Pero gusto kong makasiguradong may magandang kinabukasan ka. Ayaw kong maghirap ka pa sa tondo. Lumipat ka na sa condominium na ito at magsimula ng bagong buhay. Tinitigan ko ang syeke sa ibabaw ng mesa. Hindi ko man lamang ito hinawakan gamit ang aking mga daliri. Inilabas ko ang aking bulpen at ginamit ang dulo nito upang pabalang na itulak ang syeke pabalik sa harapan ni Gabriel. Mr. Avellino, hindi mabili ng 10 milyon mo ang danggal ng aking inang si Marisol. Ang wika ko habang ang aking boses ay nananatiling kasing matalas ng kutsilyo. At lalong hindi mabili ng susi ng condominium na yan ang mga bahay na mga taong giniba ng kumpanya mo sa tondo kahapon. Althea, pakinggan mo ako, ang pakiusap ni Gabriel habang ang kanyang boses ay bakas ang matinding pagkagimbal. Ginagawa ko ito para sa'yo, anong gusto mong gawin ko? Ang gusto ko ay ibalik mo ang dangga ng aking ina at ang lupa ng mga tao sa tondo. Ang sagot ko habang dahan-dahang tumatayo. Ang perang ipinanggagastos mo sa mga luxury condo na yan ay nagbula sa dugo at pawis ng mga pamilyang itinapon nyo sa kalsada. Sa tingin mo ba ay matatanggap ko ang dugong yan? Inilabas ko mula sa aking bag ang isang photocopy ng lumang autopsy report ni Marisol mula sa ospital at pabalang na ibinagsak sa harapan ni Gabriel. Basahin mo yan, Mr. Avellino? Ang huli kong salita bago dahan-dahang isinuot ang aking coat. Namatay ang ina ko dahil sa matinding pinsala ng panggugulpi habang tumatakas sa mga taong gustong pumatay sa kanya 20 taon na ang nakalilipas. Hindi siya nagtaksil sa'yo. Pinatay siya ng kasakiman ng taong pinoprotektahan mo. Naiwang nakatitig si Gabriel sa papel sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang binabasa ang mga medical na detalye ng paghihirap ng kanyang asawa bago ito mamatay. Lumakad ako palabas ng restaurant nang walang lingon-lingon. Ang patak ng ulan sa labas ay nagbibigay ng regular at malamig na hipdo sa aking paligid, habang itinataas ko ang aking payong at naglalakad patungo sa kalsada. Nang bumalik si Gabriel sa kanyang kotse, napahawak siya sa kanyang ulo sa matinding pagsisisi. Kinuha niya ang kanyang susing pampribado upang buksan ang kanyang briefcase. Ngunit napansin niyang nawawala ang maliit na kulay gintong susi sa kanyang keychain, ang tanging susi na nakapagbubukas ng pampribadong safe sa kanyang opisina, kung saan nakatago ang mga huling sulat ni Marisol. Sa kabilang dako ng lungsod, nakatayo si Don Teodoro sa loob ng opisina ni Gabriel, hawak ang maliit na gintong susi habang pilit na binubuksan ang bakal na vault upang sunugin ang mga huling bakas ng kanyang nakaraan. Isang malaking press conference sa Grand Ballroom ng Diamond Hotel ang inorganisa ni Bianca Avellino upang linisin ang kanyang pangalan at ang imahe ng kumpanya. Sa harap ng 12-12 ng mga mamamahayag mula sa iba't ibang pahayagan at istasyon ng telebisyon, nagtayo sila ng isang malaking LED screen na pinalilibutan ng mga sariwang bulaklak at logo ng Avellino Foundation. Sa tulong ng 2 kabataan mula sa Tondo na nagtatrabaho bilang part-time technical assistants sa hotel, mainat akong pumasok sa control booth sa likod ng bulwagan. Nakasuot ako ng simpleng itim na polo shirt at maikling sombrero na sapat upang hindi mapansin ng mga bisitang nakatuon ang pansin sa entablado. Lumabas si Bianca sa gitna ng entablado na nakasuot ng simpleng puting dress, isang maingat na piniling kasuotan upang magmukhang malinis inosente at dalisay sa mata ng madla. "Thank you everyone for coming," ang panimula ni Bianca habang ang kanyang boses ay puno ng pilit na pag-aalala at pang-ininig. Naparito kami ngayon upang linawin ang mga maling balitang kumakalat online tungkol sa amin. As you all know, the Avellino family has served this country for decades, pero kamakailan lang naging biktima kami ng paninira mula sa mga militanteng grupo at mga taong gustong mang-extort ng pera sa aming kumpanya. Kumuha si Bianca ng tissue at maingat na pinunasan ang gilid ng kanyang mga mata kahit wala namang tunay na luhang pumatak mula rito. "I was so terrified when that girl attacked us during our charity gala," ang patuloy niya habang nakatitig sa mga camera.
We just wanted to give food packs and financial assistance to those informal settlers in Tondo. Pero sinuklian nila ang aming magandang loob ng pambabastos at paninira. Now I want to show you the official video of our outreach program to prove our good intentions. Suminya si Bianca sa technical team upang simulan ang PR video na inihanda ng kanilang marketing team. Sa loob ng control booth, dahan-dahan kong itinulak ang laptop ng hotel technician at isinaksak ang aking sariling USB drive sa main switcher. Sa isang pindot ng aking daliri sa control panel, napalitan ng file na nakahanda sa screen. Sa halip na ang maayos at dramatikong PR video ng Avellino Foundation, lumitaw sa malaking LED screen ang isang raw video recording mula sa cellphone ng isang residente sa Tondo noong nakaraang linggo. Sa gitna ng napakalaking screen, kitang-kita ang mukha ni Bianca Avellino habang galit na tinatadyakan ang mga kahon ng relief goods sa maalikabok na kalsada. Mga dugyot, umalis nga kayo sa harapan ko. Ang malakas at maanghang na boses ni Bianca na umalingaw-ngaw sa mga speakers ng buong ballroom. Ang dumi-dumi nyo? Huwag kayong hahahawak sa kotse ko kung ayaw niyong ipakulong ko kayo sa mga pulis. Nagkaroon ng matinding katahimikan sa buong ballroom. Ang mga mamamahayag na humahawak ng kanilang mga mikropono ay natulala habang nakatitig sa malaking screen. Maging ang mga photojournalist ay pabilis na kumuha ng mga larawan ng screen at ng mukha ni Bianca sa entablado. Nawalan ng kulay ang mukha ni Bianca. Mabilis siyang lumingon sa malaking screen sa kanyang likod at napatakip ng kanyang bibig sa matinding pagkagimbal. Off it! Turn it off right now! Ang hysterical na sigaw ni Bianca sa mga technical staff habang nawawala ang kanyang maamang postura. That video is fake! That is AI-generated deepfake. Yan ang mga kalaban namin. Ngunit huli na ang lahat. Ang boses at galaw sa video ay napakalinaw upang itanggi. Nagsimulang magtaas ng kamay ang mga mamamahayag at sabay-sabay na sumigaw ng mga katanungan. Miss Avellino, totoo ba na itinapon mo ang mga pagkain para sa mga biktima ng demolition? Ganyan ba talaga ang pagtrato mo sa mga mahihirap kapag walang kamera? Is it true that you used police force to intimidate the residents? Hindi na nakasagot si Bianca. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa matinding kahihiyan. Nang makita niyang lumalapit ang mga reporter sa entablado, mabilis siyang humawak sa kanyang ulo, pumikit ang kanyang mga mata, at pilit na itinapon ang kanyang katawan sa sahig upang magkunwaring nahimatay. Nakatayo ako sa gilid ng control booth, maingat na kumuha ng isang basong tubig mula sa mesa at dahan-dahang uminom habang pinanonood ang kaguluhang nagaganap sa entablado. Isang malamig at tahimik na kasiyahan ang humahaplos sa aking dibdib. Ang maskara ng kaaway ay tuluyan ng nabasag sa harap ng buong bansa. Habang isinusugod ng kanyang mga personal assistant si Bianca sa backstage upang takasan ang media, mabilis niyang itinapat ang kanyang telepo o sa kanyang tainga habang umiiyak sa matinding takot. Papa Teodoro Sira, na ang reputasyon ko sinira ng babaeng yon ang press conference natin. Ang galit na sigaw ni Bianca sa telepo. Manahimik ka, Bianca. Ang malamig at nagbabantang boses ni Don Teodoro mula sa kabilang linya. Kung ayaw niyang makuha sa pakiusap at sa media, gagamitin natin ang huling paraan. Tiyakin mong walang sinumang makakaalam sa gagawin natin sa kanya sa biyahe niya patungong Bulacan bukas. Inayos ko ang aking sombrero. Pinalabas ang USB drive mula sa switcher at tahimik na naglakad palabas ng hotel patungo sa sasakyan ni Ate Inez. Ang tunay na laban ay magsisimula pa lamang. Maagang naglakbay ang aming sasakyan patungong Bulacan kasama si Ate Inez at 2 kabataan mula sa Tondo na nagmamaneho ng isang lumang pampasaherong van sa aming likuran. Ang hangin sa lalawigan ay may kaunting lamig habang binabagtas namin ang makikipot na kalsada na napapaligiran ng mga puno ng kaway at lumang bahay kubo. Sa dulo ng isang tahimik na baryo sa San Jose del Monte, natagpuan namin ang isang maliit at lumang bahay na gawa sa kahoy at semento. Ang bakod nito ay gawa sa lumang yero at sa balkona ay nakaupo ang isang matandang lalaking naka-wheelchair na may kumot sa kanyang mga binti. Nang makita ng kanyang anak na babae ang paghinto ng aming sasakyan, mabilis itong tumakbo palabas upang harangan ang pintuan ng bakod. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding takot at pakiusap. Sino kayo, umalis na kayo rito?
ang nanginginig na sigaw ng babae habang nakahawak sa bakal na pinto. Ayaw na namin ng anumang gulo, 20 taon na kaming nananahimik dito. Bumaba ako mula sa sasakyan at dahan-dahang lumapit sa bakod. Inayos ko ang tela ng aking ina sa aking pulso at inilabas ang isang lumang larawan ni Marisol mula sa aking bulsa. Hindi kami nareto upang gumawa ng gulo, ma'am. Ang malamig at may paggalang kong wika. Ako ang anak ni Marisol Avelino. Naparito ako upang marinig ang katotohanan mula sa iyong ama bago tuluyang maitago sa limot ang pangalan ng aking ina. Napatitig ang babae sa larawan sa aking kamay at sa mga mata ko na napakapamilyar sa kanya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang mga kamay at binuksan ang pintuan ng bakod. Bumaba kami ni Ate Inez at lumapit sa matandang lalaki. Si Ate Velez, ang dating legal counsel ng Avelino Corporation, ay paralyzed ang kalahating bahagi ng katawan dahil sa stroke noong nakaraang mga taon. Ang kanyang kanang kamay ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding kalungkutan nang makita ang aking muka. Ate Velez? Ang mahinang wika ni Ate Inez habang ipinapakita ang lumang titulo ng lupa sa tondo. Kailangan namin ng inyong pahayag. Kayo ang nakapirmang notaryo sa WAD na paglilipat ng lupa noong taong 2004. Pumatak ang luha mula sa kulubot na pisingi ng matandang abogado. Sa pamamagitan ng kanyang left hand na nakagagalaw pa, kinuha niya ang isang notepad at pulpen sa kanyang mesa. Sa kabila ng matinding panginginig ng kanyang mga daliri, isinulat niya ang mga salitang nagpalabas ng katotohanan. Tinakot ako ni Teodoro. Pinagbantaan niya ang buhay ng anak ko noong 2004. Siya ang nag-utos na pekiin ang pirma ni Marisol, habang ang nanay mo ay nakakulong sa isang pribadong pasilidad bago siya itinapon sa tondo. Kinuha ko ang notepad mula sa kanyang kandungan. Ang bawat salitang nakasulat sa papel na yon ay sapat upang gumuho ang buong imperyo ng mga Avelino sa korte. Subalit habang binabasa ni Ate Inez ang pahayag ng matanda, napansin ko mula sa salamin ng balkona, ang dalawang itim na SUV na dahan-dahang humihinto sa dulo ng makipot na kalsada. Bumaba mula rito ang 4 na lalaking nakasuot ng maitim na jacket at may hawak na mga bagay sa ilalim ng kanilang mga braso. Inez, pumunta na tayo sa van, ang malamig kong utos habang hindi nagpapakita ng takot. Nandito na ang mga tauhan ni Teodoro. Diyos mio! Ang pabulong na sigaw ng anak ng abogado habang pilit na itinutulak ang wheelchair ng kanyang ama. Papatayin nila kami. Hindi sila makalapit, ang sagot ko. Mabilis akong tumawag sa 2 kabataan mula sa tondo na nasa aming likurang van. Sa loob ng ilang segundo, ipinarada nila ang lumang van sa gitna ng makepot na kalsada upang harangan ng daan ng 2 itim na SUV. Kasabay nito ang mga kapitbahay sa baryo na nakakilala kay Ate Velez. Ay mabilis na naglabas ng mga kariton ng prutas at tricycle upang maglagay ng barikada sa kalsada. Ang tinhating bayanihan ng mga simpleng tao ay naging mabilis na pader laban sa mga bayarang goons. Bago pa man makalampas ang mga tauhan ni Teodoro sa barikada, maingat naming naisakay si Ate Velez at ang kanyang anak sa likod ng aming sasakyan sa pamamagitan ng likurang pinto ng bakod. Hawak ng matandang abogado ang aking kamay habang nakaupo sa loob ng kotse. Ang kanyang mainit na luha ay pumatak sa aking pulso bilang isang tahimik na paghingi ng tawad para sa 20 taon ng kasalanan at takot. Salamat po, Ate Velez. Ang pabulong kong wika sa kanya habang isinarado ang pinto. Gagawin kong kapakipakinabang ang inyong katotohanan. Mabilis na pumatakbo ang aming sasakyan palabas ng baryo at pumasok sa pambansang highway patungong Maynila. Subalit habang binabagtas namin ang maikling bahagi ng provincial highway na may kalapit na bangin sa gilid, napansin ng aming driver mula sa side mirror ang isang malaking dump truck na walang plaka na mabilis na sumunod sa aming likuran. Hindi ito bumabagal. Ang malakas na pag-ungol ng makina ng truck ay patuloy na lumalapit at sa isang mabilis na manyobra, itinutok ng driver ng truck ang kanyang sasakyan sa gilid ng aming SUV upang ipitin kami patungo sa gilid ng bangin. Naramdaman ko ang marahas na pagbira ng aming driver sa manibela habang ang dambuhalang katawan ng truck ay sumasayad na sa gilid ng aming sasakyan.
Ang tunog ng pagkiskis ng dalawang bakal ay pumuno sa kabuuan ng aming SUV kasabay ng mabigat na pag-uga na tila nagnanais na ihagis kami sa madilim na kailaliman sa gilid ng highway. Humawak kayo! Ang sigaw ni Ate Inez habang pilit na pinoprotektahan ang matandang si Ate Velez sa kanyang tabi. Sa kabila ng matinding gulo at panganib na natiling malamig ang aking pag-iisip, hindi ako sumigaw. Tinitigan ko ang driver ng truck mula sa bintana. Nakatago ang kanyang mukha sa ilalim ng isang itim na maskara. Sa halip na magpadala sa takot, mabilis kong tinapik ang balikat ng aming driver mula sa likuran. Huwag kang hihinto at huwag mo silang hahayaang makapunta sa harap natin. Ang mariin at mahina kong utos. Bumaba ka sa mababang gear at gamitin mo ang bigat ng sasakyan natin upang ipitin ang kanilang unahan sa gilid ng pader ng bundok. Narinig ng driver ang aking utos at mabilis na binago ang direksyon ng gulong. Sa halip na lumayo, hinarap ng aming SUV ang gilid ng truck. Ang marahas na pagtama ng aming unahan sa gilid ng truck ay nagbunga ng matinding pag-uga. Ngunit sapat ito upang mawala ng balanse ang malaking sasakyan. Dahil sa takot na tumama sa matatarik na bato ng bundok, napilit ang lumihis ng daan, ang driver ng truck at biglang huminto sa gitna ng kalsada. Mabilis na humarang ang dalawang SUV na mga tauhan ni Teodoro sa aming unahan na pilit kaming pinaliligiran. Bumaba ang 5 lalaking may hawak na mga bakal na tubo at nakatagong baril sa ilalim ng kanilang mga jacket. Althea, anong gagawin natin? Ang nanginginig na tanong ni Ate Inez habang tinitingnan ang papalapit na mga goons. Inez, buksan mo ang iyong livestream camera ngayon din? Ang malamig kong sagot habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. I-connect mo sa 3 independent news networks na hawak mo. Siguraduhin mong nakatutok ang lens sa mga mukha nila. Pero delikado, pilit na pakiusap ni Inez. Gawin mo, ang pabalang kong wika. Bumaba ako mula sa sasakyan ng walang anumang armas, tanging ang aking telepo at ang aking pulso na may nakataling tela ng aking ina. Ang aking mga hakbang patungo sa mga lalaki ay mabagal at puno ng kapanatagan. Nang makita nila ang aking pagbababahagya, silang natigilan na nagtataka kung bakit walang kahit isang bahid ng takot sa aking anyo. Sa likod ko itinutok ni Ate Inez ang kanyang kamera na may mataas na resolusyon. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang live video feed ay umabot na sa 10,000 manonood online at mabilis na lumalaki. Mga kaibigan, narito kami ngayon sa Provincial Highway ng Bulacan. Ang malakas at malinaw kong boses na umalingaw-ngaw sa kalsada. Ang mga lalaking nakatayo sa harap nyo na may hawak na mga baka na tubo ay mga tauhan ni Don Teodoro Avelino. Ipinadala sila upang patayin kami at ang nag-iisang saksing si Ate Velez upang itago ang kanilang mga krimen sa tondo. Lumapit ako ng 2 hakbang, itinutok ang aking sariling telepo sa mukha ng kanilang pinuno. Gusto niyo bang makita ang mukha ng mga mamamatay tao na reto sila? Kung may mangyayari sa amin sa gabing ito, ang buong bansa ay saksi kung sino ang gumawa nito. Natigilan ang pinununo mga goons. Tumingin siya sa camera ni Inez at nang mapansin ang mabilis na pagdami ng komento ng mga tao online na nagsisimula ng kilalanin ang kanilang mga muka at plaka ng sasakyan, pumasok ang matinding takot sa kanyang mga mata. Sa harap ng milyon-milyong saksi sa internet, ang kanilang kapangyarihan sa dilim ay tuluyang nawala ng saysay. Umalis na tayo rito, ang galit na bulong ng pinuno sa kanyang mga tauhan. Mabilis silang sumakay pabalik sa kanilang mga SUV at mabilis na pinatakbo ang mga ito palayo sa aming kinaroroonan na nag-iiwan ng makapal na usok sa kalsada. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking telepono. Ang aking paghinga ay nanatiling pantay. Ang unang malaking banta ni Teodoro ay matagumpay naming nasira sa tulong ng modernong teknolohi at ng aking malamig na pagpapasya. Sa loob ng mansyon ng mga Avelino, nakaupo si Gabriel sa kanyang malaking sofa habang nakatitig sa screen ng kanyang tablet. Napanood niya ang buong livestream mula simula hanggang sa pagtakas ng mga tauhan ng kanyang tiyuhin. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at kahihiyan. Ang bawat salita ko sa video ay tila sampal na gumising sa kanyang natutulog na budhi. Teodoro,
Ang mahinang bulong ni Gabriel habang pilit na pinipisil ang gilid ng kanyang tablet hanggang sa magkaroon ito ng maliliit na lamat sa glass screen. Tumayo si Gabriel at mabilis na naglakad patungo sa silid-aklatan kung saan nakatayo si Don Teodoro. Marahas niyang itinulak ang pinto at inihagis ang tablet sa ibabaw ng lamesa ng matanda. Tiyuhin ano ang kahulugan nito? Ang galit na sigaw ni Gabriel habang itinuturo ang live stream video na naglalaman pa rin ng mga galit na komento ng taumbayan. Ipinadala mo ang mga tauhan mo upang patayin sila, upang patayin ang sarili kong dugo at laman. Dahan-dahang humarap si Don Teodoro kay Gabriel, walang kahit kaunting takot o pagsisisi sa kanyang mukha. Suminyas ang matanda at mula sa dilim ng silid ay lumabas ang 4 na armadong personal guards na nakapaligid kay Gabriel. Gabriel, masyadong mababa ang tingin mo sa akin. Ang malamig na wika ni Don Teodoro habang umuupo sa kanyang upuan. Ginagawa ko ito para sa kumpanya. Kung mahina ang loob mo upang hawakan ang pamilyang ito, ako ang gagawa niyan para sa'yo. At kung susubukan mong humarang sa akin, maging ikaw ay ituturing kong kaaway ng pamilyang ito. Naiwang nakatayo si Gabriel sa gitna ng silid pinaliligiran ng mga baril ng kanyang sariling mga tauhan habang ang lamig ng katotohanan ay tuluyang bumabalot sa kanyang puso. Habang nakakulong si Gabriel sa loob ng pampribadong silid-aklatan ng mansyon, pinaliligiran ng mga armadong gwardiya ng kanyang tiyuhin bawat segundo, ay tila dambuhalang bigat na sumasakal sa kanyang dibdib. Alam ni Don Teodoro na kapag nakalabas si Gabriel, tuluyan ng mawawala ng saysay ang kanyang kapangyarihan sa kumpanya. Ngunit ang ginawa ni Teodoro ay ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. Minaliit niya ang determinasyon ng isang amang nagising mula sa 20 taon ng kasinungalingan. Nang umalis si Don Teodoro upang makipagkita sa kanyang mga legal advisors, narinig ni Gabriel ang dahan-dahang paglayo ng mga hakbang ng mga gwardiya sa labas ng pinto. Sa pamamagitan ng kanyang kaalaman sa estruktura ng mansyon na siya mismo ang nagdisenyo mabilis na lumapit si Gabriel sa likod ng malaking cabinet ng mga libro. Doon ay nakatago ang isang lumang mechanical override switch na ginagamit sa emergency. Sa isang mabigat na paghila ni Gabriel, dahan-dahang bumukas ang isang lihim na pinto patungo sa pampribadong opisina ni Don Teodoro. Pumasok si Gabriel sa opisina ng kanyang tiyuhin. Sa ilalim ng madilim na liwanag, lumapit siya sa mahogany desk kung saan nakalagay ang pampribadong bakal na vault. Ginamit niya ang ekstrang susi na ibinigay sa kanya ng matandang si Ate Velez nung araw na yon. Isang susi na itinago ng matandang abogado bilang huling proteksyon laban kay Teodoro. Nang bumukas ang mabigat na pintong bakal ng vault, walang ginto o pera ang hinanap ni Gabriel. Natagpuan niya sa pinakailalim na bahagi ang isang kulay gatas na folder na may mga lumang sulat. Kinuha ni Gabriel ang mga sulat. Ang sulat kamay sa ibabaw ng papel ay napakapamilyar sa kanya. Ito ang sulat kamay ni Marisol, ang kanyang asawa na inakala niyang nagtaksil at umalis ng kusa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang bawat salita. Gabriel, pakiusap iligtas mo kami ng anak natin. Tinatakot ako ni Teodoro. Gagawa siya ng paraan upang palabasing nagtaksil ako sa kumpanya. Dahil natuklasan ko ang ginagawa niyang pagpepeke ng mga titulo sa tondo. Itinakbo ni Belen ang sanggol, nating si Althea. Gabriel, huwag kang maniniwala sa mga sasabihin niya. Mahal na mahal kita! Isang mabigat at masakit na hikbi ang kumawala sa dibdib ni Gabriel. Ang kanyang buong buhay, ang kanyang 20 taon ng pagkamuhi, galit at malamig na pagtrato sa memorya ng kanyang asawa ay itinayo sa ibabaw ng isang napakalaki at malupit na kasinungalingan na gawa ng sarili niyang tiyuhin. Ang pagsisisi ay parang lason na sumunog sa kanyang buong pagkatao. Kasabay ng kanyang pagluhod sa malamig na semento marahas na bumukas ang pangunahing pinto ng mansyon ng pamilya Avellino. Pumasok ang mga operatiba ng National Bureau of Investigation, kasama si Ate Inez at ako. Hawak ng mga awtoridad ang isang formal na search warrant para sa kasong corporate fraud, falsification of public documents, at ang pakikipagsabwatan sa illegal na demolition sa tondo, batay sa opisyal na pahayag na nakuha namin mula kay Ate Velez sa Bulacan. Nasaan si Don Teodoro Avellino,
Ang mariing tanong ng pinuno ng mga pulis sa mga kasambahay na nanginginig sa takot sa sala. Tumayo si Gabriel mula sa lihim na pinto ng opisina, hawak ang mga sulat ni Marisol sa kanyang nanginginig na kamay. Lumapit siya sa amin at sa kauna-unahang pagkakataon, walang kahit anong kayabangan o pagtatanggol sa kanyang anyo. Wala rito si Teodoro. Ang mahinang wika ni Gabriel habang diretsyong nakatitig sa aking mga mata. Tumakas sila ni Bianca sa pamamagitan ng pampribadong garahe sa basement 10 minuto bago kayo dumating. Ngunit hawak ko ang lahat ng kailangan nyo upang ipakulong siya. Inabot ni Gabriel kay Ate Inez ang mga sulat ni Marisol at ang mga lumang ledger ng kumpanya na naglalaman ng mga illegal na transaksyon ni Teodoro. Habang sinisimula ng mga pulis ang paghahanap sa kabuuan ng mansyon, nakatayo ako sa gitna ng marangyang sala, tinitingnan ang malalaking painting ng pamilya Avellino, na ngayon ay tila mga larawan ng isang sirang kaharian. Naramdaman ko ang mabilis na pag-vibrate ng aking telepon sa loob ng aking bulsa. Isang unregistered number ang nakasulat sa screen. Sinagot ko ito at inilagay sa aking tainga. Althea. Ang nang-inig galit at punong-puno ng lason na boses ni Bianca ang umalingaw-ngaw sa linya. Akala mo ba nanalo ka na dahil pumasok ang mga pulis sa mansyon? Your precious taga-Tondo are going to pay for this? Look outside your window. Or better yet, call your friends in the evacuation center ngayon din. Nanigas ang aking mga kalamnan sa kanyang sinabi, ngunit pinanatili kong pantay ang aking boses. Anong ginawa mo, Bianca? Baka gusto mong panuurin silang matupok sa apoy? Ang humahagikik na sigaw ni Bianca bago tuluyang pinatay ang linya. Kung ayaw mo mamatay ang lahat ng mga dugyot na taga-Tondo na yan, iurong mo ang lahat ng habla sa amin ni Papa Teodoro. Tinitigan ko ang aking telepono. Ang aming laban sa hustisya ay hindi na lamang usapin ng mga papel at korte. Dinala na ng kaawe ang digmaan sa gitna ng mga walang kalaban-labang buhay sa Tondo. Hindi ako nag-atubili kahit isang segundo pagkababa ng telepono ni Bianca. Sa halip na magpanik, mabilis kong tinawagan ang mga pinuno ng komunidad sa Tondo. Partikular na si Mang Cardo ang matapat na kaibigan ng aking namatay na inang si Belen. Sa loob ng ilang mabilis na pangungusap, ipinaliwanag ko ang banta ng sunog sa evacuation center. Mang Cardo, alertuhin ang lahat ng roving patrol ngayon din. Ang malamig at mariin kong wika. Huwag kayong gagawa ng ingay na makakapagbabala sa kanila. Ihanda ang mga timba ng tubig at harangan ang lahat ng lagusan patungo sa Tent City. Huwag kang mag-alala, Althea. Ang sagot ni Mang Cardo na may kasamang determinasyon. Bayanihan ng Tondo, nakahanda kami. Mabilis kaming sumakay sa sasakyan ni na Ate Inez patungong Tondo. Sumama rin si Gabriel, na sa mga sandaling yon ay tahimik na nakatitig sa kanyang mga palad sa likod ng kotse. Baka sa kanyang muka, ang kagustuhang tumulong upang kahit paano ay mabawasan ang bigat ng kanyang pagsisisi. Nang marating namin ang gilid ng evacuation center, bago sumikat ang araw. Ang paligid ay nababalot ng makapal na hamog. Tahimik ang buong komunidad. Ngunit sa ilalim ng kadiliman, nakatago ang 12-dosenang mga residente na nagbabantay sa bawat sulok. Isang lumang kotse ang dahan-dahang huminto sa likod ng pansamantalang bodega ng pagkain. Bumaba mula rito ang 2 lalaking may bitbit na mga galon ng gasolina, kasunod si Bianca Avellino na nakasuot ng simpleng jacket na may hood upang itago ang kanyang muka. Halatang nawawala na sa sarili si Bianca dahil sa matinding kahihiyang sinapit niya sa press conference. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang itinuturo ang mga tent ng mga evacuees. Buhusan niyo ng gasolina ang gilid ng mga tent? Ang pabulong na utos ni Bianca sa kanyang mga tauhan. Gusto kong makita kung paano iiyak ang mga squatters na yan. Tingnan natin kung makakatang-i pa sa pera natin ang Althea na yan. Subalit bago pa man mabuksan ng mga lalaki ang takip ng galon, biglang nagliwanag ang buong paligid. Ang mga malalaking searchlight mula sa mga nakaparadang sasakyan at mga tricycle ng mga residente ay sabay-sabay na itinutok sa 3 nakatayo sa dilim. Lumabas mula sa mga anino si Mang Cardo kasama ang mahigit 50 residente ng Tondo. Ang bawat isa sa kanila ay may hawak na timba ng tubig, mga flashlight at ang kanilang nagkakaisang lakas.
Walang sumigaw, walang nagmura, at walang nagdala ng anumang nakamamatay na armas. Tanging ang kanilang mabigat at nagkakaisang presensya ang pumuno sa hangin ng madaling araw. Sino ang tinatawag mong dugyot, Bianca? Ang tanong ko habang dahan-dahang lumalakad palabas mula sa likod ng grupo ng mga residente. Natigilan si Bianca. Nabitawan ng kanyang mga tauhan ang mga galon ng gasolina sa semento at mabilis na itinataas ang kanilang dalawang kamay sa takot nang makita ang dami ng mga residenteng nakapaligid sa kanila. Althea? Ang nanginginig na pabulong ni Bianca habang pilit na umaatras patungo sa kanyang kotse, ngunit hinarangan na ito ng mga tricycle ng komunidad. Pinaliligiran niyo ako ng mga kriminal na ito. Papa Teodoro will destroy all of you! Ang tanging nawawasak na yon, Bianca, ay ang natitirang laya mo sa labas ng rehas ng bilangguan. Ang malamig kong sagot habang humihinto sa kanyang harapan. Ang apoy na sinubukan mong sindihan sa gabing ito ay hindi kailanman susunog sa aming danggal. Ngunit ito ang magiging mabilis na daan mo patungo sa kulungan. Napaluhod si Bianca sa maalikabok na semento, pinaliligiran ng amoy ng gasolina na natapon mula sa nabitawang galon. Nagsimula siyang umiyak at magmakaawa, ngunit hindi ang pilit na iyak ng isang artista, kundi ang tunay na iyak ng isang taong tuluyan ng natalo at natakot sa galit ng mga taong kanyang hinamak. Dumating ang mga sasakyan ng pulisya na tinawagan ni Ate Inez bago pa man kami makarating. Mabilis na pinusasa ng mga opisyal si Bianca at ang kanyang dalawang tauhan dahil sa tangkang arson at paninira ng ari-arian. Habang isinasakay si Bianca sa loob ng mobile car, mabilis na lumapit sa amin si Ate Inez habang hawak ang kanyang telepo o na may kasamang matinding pagkabalisa. Althea, may masamang balita, ang mabilis na wika ni Attorney Inez. Nakarating ang ulat mula sa aming contact sa SEC. Nagpatawag si Don Teodoro ng isang emergency shareholders meeting sa head office ng Avellino Corporation ngayon din. Gagamitin niya ang kanyang natitirang shares at ang hawak niyang mga proxy votes upang piliting ibenta ang lahat ng pangunahing ari-arian ng kumpanya sa isang dummy foreign corporation. Gusto niyang ilikida ang kumpanya at itakbo ang pera. Ang malamig kong konklusyon habang pinag-aaralan ang sitwasyon. Oo, ang pagsang-ayon ni Inez. Kung magtatagumpay si Teodoro sa pulong na ito, mawawala ng pondo ang kumpanya. Ibig sabihin bankrupt ang Avellino Corporation at walang matatanggap na relocation fund o kompensasyon ang mga tao sa Tondo. At ang mas masama, tataka si Teodoro palabas ng bansa bitbit ang bilyong-bilyong piso. Tumingin ako kay Gabriel na ngayon ay may paninindigan sa kanyang mga mata. Kailan magsisimula ang pulong? Ang tanong ko. Sa loob ng 2 oras, ang sagot ni Inez. Inayos ko ang aking jacket at ang tela ng aking ina sa aking pulso. Walang takot o pag-aalinlangan sa aking anyo. Inez, ihanda mo ang lahat ng dokumentong nakuha natin mula kay Ate Velez at ang mga sulat ni Marisol. Gabriel, oras na upang harapin mo ang iyong tiyuhin sa huling pagkakataon sa loob ng boardroom. Lumakad kami patungo sa sasakyan habang ang unang sikat ng araw ay dahan-dahang nagpapakita sa kalangitan ng Tondo. Ang huling paghaharap ay magaganap sa mismong bulwagan ng kapangyarihan ng mga Avellino. Nakatayo si Don Teodoro sa dulo ng mahabang mesa sa loob ng marangyang boardroom ng Avellino Corporation. Ang paligid ay nababalot ng seryosong mukha ng 12 miyembro ng lupo ng mga direktor. Hawak ng matanda ang kanyang mga dokumento habang pilit na kinukumbinsi ang lahat na pirmahan ang pagbebenta ng ari-arian ng kumpanya. This is the only way to save our capital, gentlemen. Ang mariing wika ni Don Teodoro habang ang kanyang boses ay puno ng pilit na awtoridad. The corporate image is suffering because of these minor issues in Tondo. We must liquidate these non-performing assets to a foreign holding group immediately, bago pa man bumagsak ang presyo ng ating shares sa merkado. But Don Teodoro, ang pag-aalinlangan ng isang direktor, is this legal without the full approval of Gabriel as the active CEO? Gabriel is emotionally unstable right now. Mabilis na pabala ni Don Teodoro habang pilit na gumagawa ng dahilan. As the chairman of the board, I have the proxy votes to execute this resolution. Sign the papers now. Bago pa man maibaba ng unang direktor ang kanyang bulpen sa papel,
marahas na bumukas ang malaking pintong kahoy ng boardroom. Pumasok ako sa loob ng silid kasama si Gabriel Ati, Inez at si Mang Cardo na nakasuot ng simpleng barong na may bahid ng alikabok ng tundo. Ang aming pagpasok ay nagdala ng matinding katahimikan sa loob ng boardroom. Ang 12 direktor ay sabay-sabay na napatingin sa amin, lalo na kay Gabriel na may hawak na makapal na folder. Gabriel? Ang galit na sigaw ni Don Teodoro habang mabilis na tumayo mula sa kanyang upuan. You have no right to trespass in this meeting. Tanggal ka na bilang CEO ng kumpanyang ito. Security, remove these intruders from the room. 2 gwardiya ang mabilis na humakbang patungo sa amin, ngunit tinitigan sila ni Gabriel ng may matinding awtoridad. Huwag ninyo kaming hahawakan, ang malamig at mariing wika ni Gabriel. Ako pa rin ang may-ari ng pinakamalaking porsyento ng shares ng kumpanyang ito at ako pa rin ang nakaupong CEO ng Avellino Corporation. Manatili kayo sa inyong kinaroroonan. Natigilan ang mga gwardiya at dahan-dahang napaatras. Lumapit ako sa dulo ng mesa kung saan nakalagay ang control terminal ng malaking screen sa pader. Walang kahit isang salita ng galit sa aking muka, habang isinasaksak ko ang aking USB drive sa control panel. Sa isang mabilis na pindot ng aking daliri, napalitan ang mga dokumento ng likidasyon ni Teodoro. Sa malaking screen lumitaw ang video recording ng sworn deposition ng dating abogado ng kumpanya na si Ati Velez sa Bulacan, kasama ang mga kopya ng orihinal na titulo ng lupa sa Tondo at ang mga bank transfer records mula sa pampribadong account ni Don Teodoro patungo sa mga bayarang goons at arsonists. Ano ang kahulugan nito? Ang gulat na tanong ng isang direktor habang binabasa ang mga transaksyon sa screen. Ang nakikita niyo sa screen ay ang patunay ng pagnanahaw pamemeke ng pampublikong dokumento at ang pakikipagsabutan sa pagpatay na ginawa ng inyong chairman na si Don Teodoro Avellino. Ang malamig kong pahayag habang ang aking boses ay umalinga sa buong boardroom. That is a lie. Sinisira mo lang ang pamilyang ito. Ang nanginginig na sigaw ni Don Teodoro habang pilit na hinahawakan ang gilid ng mesa upang hindi mabuwal. Gabriel, papayag ka ba na sirain ng bastarda mong anak ang kumpanyang itinaguyod ng iyong mga magulang? Lumapit si Gabriel sa kanyang kyuhin at inihagis ang mga sulat ni Marisol sa ibabaw ng mesa. Ang kumpanyang ito ay itinayo sa ibabaw ng dugo ng aking asawa at ng paghihirap ng aking anak nang dahil sa iyong kasakiman, Teodoro. Tapos na ang iyong panahon. Bumukas muli ang pinto ng boardroom at pumasok ang 4 na operatiba ng National Bureau of Investigation na may hawak na opisyal na warrant of arrest. Don Teodoro Avellino, you are under arrest for plunder, falsification of public documents, and conspiracy to commit murder. Ang formal na pahayag ng pinuno ng mga operatiba habang mabilis na inilalapit ang mga posas sa mga kamay ng matanda. Nang maramdaman ni Don Teodoro ang malamig na bakal sa kanyang mga pulso, tuluyan nang nawala ang kanyang marangyang postura. Tinitigan niya ako ng may matinding galit habang pilit na hinihila ng mga pulis palabas ng boardroom. You ruined this family, Althea. Ang galit na sigaw ni Don Teodoro habang ang kanyang boses ay puno ng pait. You're just a dirty squatter, isang bastara, ano walang pamilya. Kahit anong gawin mo, hinding-hindi ka magiging tunay na Avellino. Tinitigan ko ang matanda nang may malamig at tahimik na ngiti sa aking mga labi. Ang lupa ng Tondo na itinuring mong basura, Don Teodoro, ay siya palang naging sementeryo ng iyong kapangyarihan. Ang pabalang kong sagot sa kanya. At tungkol sa aking pamilya, mas may pamilya ako sa gitna ng mga tao sa Tondo kaysa sa bulok na mansyong iniwan mo. Tahimik na pinanood ng mga direktor ang pagkaladkad kay Don Teodoro palabas ng boardroom. Lumapit si Gabriel sa harap ng mesa at hinarap ang lupo ng mga direktor. Huminga siya ng malalim, inalis ang kulay gintong CEO, pinmula sa kanyang coat at dahan-dahang ipinatong sa ibabaw ng mesa sa aking harapan. As the major stockholder of this company, I hereby announce the full cancellation of the demolition and the return of the Tondo lands to its rightful owners. Ang pormal na pahayag ni Gabriel. And effectively today, I am resigning as the CEO of Avellino Corporation to face the legal consequences of my negligence. Nagpalitan ng gulat na tingin ang mga direktor. Ngunit nanatili akong tahimik
habang nakatitig sa gintong pin sa aking harapan. Ang unang bahagi ng aming laban para sa hustisya ay natapos na, ngunit ang pagbawi sa tunay na pamana ng aking ina ay magsisimula pa lamang. Sa harap ng daan-daang mga mamamahayag sa ginanap na pambansang press conference, nakatayo si Gabriel Avellino sa tapat ng mga mikropono. Walang kahit anong pambabalot o pagdadahilan sa kanyang mga salita. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 20 taon, pormal niyang inilinis ang pangalan ng aking inang, si Marisol, sa harap ng buong bansa. Gusto kong humingi ng tawad sa memory, anang aking asawang si Marisol Avellino. Ang pampublikong pahayag ni Gabriel, habang ang kanyang boses ay puno ng matinding pagsisisi. Hindi siya kailanman nagtaksil sa kumpanya o sa aming pamilya. Siya ay naging biktima ng kasakiman at panlilinlang ni Don Teodoro Avellino. At ang lahat ng ari-arian at lupa na pilit na inagaw sa Tondo ay pormal nang ibinabalik sa mga tunay na may-ari nito sa pamamagitan ng Tondo Community Housing Trust. Ang mga balita sa telebisyon at pahayagan nung gabing yon ay napuno ng katotohanan. Ang imperyo ng kasinungalingan na itinayo ni Don Teodoro sa loob ng 2 dekada ay tuluyang gumuho sa harap ng hustisya. Kinabukasan binisita ko si Bianca sa kulungan ng lungsod. Nakaupo siya sa loob ng isang maliit na silid-dalaw na kasuot ng simpleng orange na damit ng bilanggo. Nawala na ang kanyang mamahaling alahas, ang kanyang maayos na buhok at ang kanyang palalong postura. Ang kanyang mga mata ay mamula-mula sa matinding pag-iyak. Nang makita niya ako sa kabilang dako ng glass divider, marahas niyang kinimkim ang kanyang mga palad. Nakuha mo na ang lahat, Althea. Ang pait na wika ni Bianca habang nanginginig ang kanyang mga labi. Nasa iyo na ang pwesto ng pamilya Avellino, ang pera at ang simpatya ng buong bansa. Masaya ka na ba ngayong nakulong kami ni Papa Teodoro? Tinitigan ko si Bianca nang may malamig at pantay na paningin. Walang puot sa aking puso. Tanging ang katotohanan ng kanyang sariling mga desisyon. Hindi ako pumasok sa buhay niyo para kumuha ng kung ano mula sa inyo, Bianca. Ang malamig kong sagot sa kanya. Pumasok ako para bawiin ang ipinagnakaw niyo sa mga taong walang kalaban-laban. Ang kaligayahan ko ay hindi nanggagaling sa pagbagsak mo sa kulungan, kundi sa katotohanang malaya na ang Tondo sa katakawan ng pamilya mo. Isinumpa kita, ang pabulong na sigaw ni Bianca habang pilit na itinutulak ang salamin. Ang isumpa mo ay ang sarili mong kasakiman. Ang huli kong salita sa kanya bago ako tumayo at dahan-dahang naglakad palabas ng silid-dalaw ng walang lingon-lingon. Pagkalabas ko ng gusali ng hukuman, naghihintay si Gabriel sa tabi ng kanyang sasakyan. Inilabas niya ang isang pormal na dokumento mula sa kanyang envelope at inihain sa aking harapan. Althea, anak. Ang pakiusap ni Gabriel habang ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Inayos ko na ang lahat ng mga legal na papel. Inilipat ko sa pangalan mo ang mansyon ng pamilya at ang kalahati ng aking mga personal na ari-arian. Pakiusap, lumipat ka na sa mansyon. Magsimula tayo muli bilang isang tunay na pamilya. Tinitigan ko ang mga papel sa kanyang kamay, ngunit hindi ko ito tinanggap. Walang galit sa aking boses. Ngunit ang aking mga hangganan ay nanatiling kasing tigas ng semento. Mr. Avellino, hindi mabubura ng susi ng mansyon o ng titulo ng ari-arian ang 20 taong paghihirap ng aking ina sa ilalim ng lupa, ang wika ko habang nakatitig sa kanyang mga mata. Ang pamilya ay hindi nabubuo sa pamamagitan ng papel o sa pagkakapareho ng apelido. Nabubuo ito sa tiwala, paggalang at katotohanang mga bagay na nawala noong pinayaan mong sirain nang tiyuhin mo ang aking ina. Nagsisisi ako, Althea. Patawarin mo ako. Ang mahinang pakiusap ni Gabriel habang pumatak ang luha sa kanyang pisingi. Pinapatawad kita bilang tao, Gabriel. Ang sagot ko habang inilalabas ang isang lumang kulay sepiya na larawan mula sa aking bag. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulog ang kailangan kong maging anak mo sa parang gusto mo. Magsisilbi akong tagapang-asiwa ng proyekto sa Tondo, ngunit ang buhay ko ay akin, hindi sa inyo. Inabot ko sa kanya ang lumang larawan ni Marisol na nakangiti noong kanyang kabataan, isang larawan na iningatan ni Belen sa loob ng 20 taon. Ipinauubaya ko sa iyo ang larawang ito
ang huli kong wika sa kanya, upang alalahanin mo ang totoong Marisol at hindi ang kasinungalingang itinanim sa iyo ng tiyuhin mo. Magsimula ka ng bagong buhay sa pamamagitan ng pagbabayad sala sa komunidad. Tumalikod ako kay Gabriel at naglakad patungo sa naghihintay na sasakyan ni Ate Ines. Habang binabagtas namin ang kalsada patungong Tondo, inilabas ko ang opisyal na sulat mula sa korte na formal na nagpapatunay sa aking pangalan bilang Althea Manansala Avellino. Hawak ko ang susi ng Tondo Community Housing Fund. Nakatitig ako sa malawak na kalangitan ng Maynila. Ang nakaraan ay hindi na makapananakit sa akin, at ang hinaharap ay ako na mismo ang magsusulat sa pamamagitan ng aking sariling lakas at prinsipyo. Ang sikat ng araw sa madaling araw ay maliwanag na tumatama sa mga bagong tayong konkretong bahay ng Tondo Community Housing Project. Ang dating maalikabok at nawasak na lugar ng aming mga barong-barungda ay napalitan ng isang maayos, malinis at ligtas na pamayanan na itinayong mula sa dugo, pawis at prinsipyo ng aming pagkakaisa. Nakatayo ako sa gitna ng basketball court ng komunidad habang ipinamamahagi ni Ate Ines at Mang Cardo ang mga opisyal na titulo ng lupa sa bawat pamilya ang dating pinalayas at giniba ng Avellino Corporation. Althea, maraming salamat, ang may luhang wika ni Mang Cardo habang hawak ang kanyang land title. Dahil sa iyo, may maipamamana na kaming ligtas na tahanan sa aming mga anak. Hindi ito dahil sa akin lamang, Mang Cardo, ang pabalang at may paggalang kong sagot sa kanya. Ipinaglaban niyo ang lupang ito. Inyo ang tagumpay na ito. Sa kabilang dako ng pamayanan, inilabas namin ang signage ng isang bagong itinayong pasilidad, ang Marisol at Belen Learning Center. Isang 2 palapag na gusali na naglalaman ng silid-aklatan mga computer para sa mga kabataan at isang pampublikong legal clinic na pamamahalaan ng grupo ni Ate Ines upang protektahan ang mahihirap sa pang-aabuso sa hinaharap. Sa kalagitnaan ng pagdiriwang, napansin ko si Gabriel Avellino na nakatayo sa dulo ng kalye. Nakasuot siya ng simpleng maong at kamisyet at tahimik na tumutulong sa pagbubuhat ng mga kahon ng pagkain at tubig para sa mga bisita. Hindi siya dumating bilang isang makapangyarihang CEO o bilang isang amang nagpapakita ng awtoridad. Dumating siya bilang isang simpleng voluntaryo na gumagalang sa mga hangganang aking itinakda. Tumingin siya sa akin mula sa malayo, nagbigay ng isang tahimik at may paggalang na tango at nagpatuloy sa kanyang pagtulong nang hindi lumalapit upang mang-abala. Ang ganitong uri ng pagrespeto sa aking desisyon ay ang tanging paraan upang magkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng aming mga mundo. Pagkatapos ng pagdiriwang, umakyat ako sa ikalawang palapag ng Learning Center. Umupo ako sa tapat ng bintana habang binubuksan ng isang lumang sulat na natagpuan ko sa ilalim ng pabalat ng lumang Biblia ni Belen. Ito ang huling sulat na iniwan ng aking ina-inahan bago siya mawala sa Tondo. Althea, aking anak, ang sulat kamay ni Belen na may kaunting pahid ng langis at alikabok. Kapag nababasa mo na ang sulat na ito, ibig sabihin ay nahanap mo na ang katotohanan. Huwag mong hahayaang ubusin ng galit at puot ang iyong puso. Pinalaki kita hindi upang maging biktima ng nakaraan, kundi upang maging malaya at matatag. Ang tunay mong pamana ay hindi ang apelyido ng mga Avellino, kundi ang lakas ng iyong sariling pagkatao. Lumipad ka ng mataas, Althea. Contrast, isang maikling at tahimik na ngiti ang lumabas sa aking mga labi, habang maingat kong itinutupi ang sulat at isinisilid sa aking bulsa. Ang bawat salita ni Belen ay naging pataba sa aking kaluluwa. Inilabas ko mula sa aking leeg ang kwintas na gintong puti na may nakaukit na titik GA. Tinitigan ko ang kumikislap nitong ibabaw sa ilalim ng sinag ng araw. Ang kwintas na ito ay hindi na simbolo ng pagtataksil ng aking ama at hindi na rin simbolo ng dusa at paghihirap ng aking inang si Marisol. Ito na ngayon ang korona ng aking tagumpay, isang paalala ng isang babaeng nagbula sa alikabok ng Tondo ay kakayanang gupitin ang ganting-ganti ng kasakiman at tayuan ang sarili niyang buhay nang may walang katumbas na danggal. Isinuot ko muli ang kwintas sa aking leeg. Inayos ang aking damit at tumayo ng tuwid habang nakatitig sa malawak na tanawin ng Manila Bay. Ang nakaraan ay natapos na at ang aking bagong simula ay ganap nang nagsimula.
5 taon ang mabilis na lumipas. Nakatayo ako sa gilid ng dalampasigan sa tondo, habang ang kulay gintong sikat ng araw sa paglubog ay nag-iiwan ng maliwanag na refleksyon sa ibabaw ng tubig ng Manila Bay. Sa likod ko, ang Tondo Community Housing ay patuloy na lumalago at nagiging ehemplo ng tagumpay na urban housing sa buong bansa. Ang mga batang dating naglalaro sa gitna ng alikabok at yero ay nag-aaral na ngayon sa loob ng Marisol at Belen Learning Center. Ang bawat pamilya sa pamayanan ay may hawak na sariling titulo ng lupa protektado ng batas at ng kanilang sariling pagkakaisa. Sa loob ng 5 taong iyon, ang hustisya ay tuluyang naging matibay na pader. Si Don Teodoro Avellino ay mananatiling nakakulong sa maximum security compound ng Bilibid para sa kanyang mga kasong plunder at conspiracy to commit murder. Nakalimutan at pinalagpasan na ng pampublikong lipunang dating sumasamba sa kanyang yaman. Si Bianca naman ay patuloy na nagsisilbi ng kanyang parusa sa bilangguan ng kababaihan, kung saan natutunan niya ang tunay na halaga ng bawat butil ng kanin at ang pait ng pagiging walang-wala. Si Gabriel Avellino ay tuluyang pumasok sa maagang pagreretiro. Ipinagbili niya ang karamihan sa kanyang mga personal na ari-arian upang itatag ang Marisol Avellino Foundation na nagbibigay ng libreng tulong pinansyal sa mga biktima ng illegal na demolition sa buong bansa. Nakikita kami ni Gabriel paminsan-minsan sa mga pampublikong kaganapan sa Tondo. Walang sigawan, walang sumbatan, at walang pilit na pagpapanggap na kami ay isang perpektong pamilya. Pinatawad ko siya bilang tao upang palayain ang aking sariling kaluluwa sa bigat ng nakaraan. Ngunit nanatili ako sa aking itinayong mga hangganan. Nahanap niya ang kanyang kapayapaan sa pamamagitan ng pagbabayad sala at nahanap ko ang aking kapayapaan sa pamamagitan ng aking sariling kalayaan. Ipinikit ko ang aking mga mata at hinawakan ang kwintas na gintong puti na nakasabit sa aking leeg. Maraming tao noong una ang nag-akalang ang isang babaeng tulad ko na lumaki sa Tondo ay dapat maging martir, na dapat kong tanggapin ang bawat pang-aabuso, magtiis sa dusa at magmakaawa sa paanan ng mayayaman upang makakuha ng kaunting awa. Ngunit ipinakita ko sa buong mundo na ang tunay na lakas ng isang Filipina ay hindi nanggagaling sa kanyang pagiging martir sa gitna ng paghihirap. Ang tunay na lakas ng isang babae ay ang kanyang tapang na tumayo mula sa alikabok, ang kanyang malamig at matalas na pag-iisip sa harap ng panggagipit at ang kanyang kakayahang gumawa ng sarili niyang kapalaran nang hindi umaasa sa awa ng sinuman. Iwinagayway ng hangin mula sa dagat ang aking buhok habang itinataas ko ang aking mukha sa langit. Ako si Althea Manansala Avellino. Hindi ako biktima ng nakaraan. Ako ang Panghinoon ng aking sariling bukas.